Good day everyone, my name is Ian Diquizon and I am the reporter. My topic is all about the definition of population and community and some characteristics of population. So what is population? Population is composed of all members belonging to the same species living in the same area. Organisms of the same species interbreed with one another to produce live, fertile, and offsprings. So, ang population, di ba, kay mo na siya ang naga-compose og mga members such as mga kalapati, di ba? Makita ninyo ang kalapati kay di ba magpano na sila maglupad sa isa ka lugar, bali kung asa padulong ang isa, dito po na sila mutugpa, di ba? Makita mo mga kalapati. Mo man yun ang ilang tirada na tugpa sila sa wire, din mutabok na po sila sa punuan. So dito sila magtambay or sa ilang grupo. Dili sila kanang magpaisa-isa lang bitaw, pasagsag. So unsa day atong makita sa population or sa atong barangay o sa atong population nga makita. So aside sa tao, napud tay makita nga mga iro, iring, nga mga langgam o other organisms nga nabilong sa atong population. What is community? Community is all the population of organisms that live in same area comprise a community. It may be small or large depending on the number of population that interact with one another in a community. For example, ang example sa community is pond. So, unsa yung makita na to sa pond, di ba, kay water lily, mga baki, usap pa na kanang mga sagbot sa pond, mga gabi na magtubo-tubo sa mga kilid-kilid, then isda mo na to makita sa pond. So, kana siya nga population kay urag sa isa ka lugar ba or isa ka specific area is makita nimo ang imuhang ginapangita. So, mo na siya ang example sa community. So, sama sa kung gingon ganina, ang community is murag gyapon siya og population. Ang isang ma-considered sa community is ang barangay. So, sa barangay is nakita naman nimo dito ang mga population sa tao, sa mga hayop o sa mga insekto. For example, naata mga tao sa tao, then cat, then dog, tapos mga uban pa nga organisms nga makita nato sa community or population. That's all. Dito sa some characteristics of population. First one is uniform distribution. It means though not common in nature, may happen if there is acute competition for resources such as food, water, and space. For example, example sa uniform distribution is kanang kita mo kanang farming sa limunan. Kita mo na, di ba, limunan. Pag makita di ba ninyo ang pagtanom nila kay with space, kanang naka-conscious ba, nakapalinya bitaw siya, kanang nasa sakto kalagka, sakto siya ka sa bunda sa mga tubig, bunda sa so muna siya ang ginatawag ng uniform distribution, kanang nasa urag na sila ginasunod nga pattern bitaw nga sama sa pagtanom. So muna siya ang uniform distribution, while ang random distribution is found in place where in environmental conditions are relatively uniform. This pattern is also rare in nature. So ang random distribution daw kay pag ang uniform distribution ba kay palinya. Ang random is kanang walay ginasunod nga linya ba, bisag lang siya nga na natanom or kanang wala siya pattern nga ginasunod. So muna siya ang example sa random distribution, kanang mga lasang-lasang, kanang mga bukid-bukid, muna siya ang random distribution kay wala siya ginasunod nga pattern. So clumping distribution is the most common patterns. This is due to varying environmental conditions. So for example, ang clumping distribution kay mauna siya ang kanang magtapok-tapok bitaw nga pagkuan, pag kanang pattern niya nga tapok. So ang example daw ani kay lumot. So ang lumot kay magita biya nato na sa mga kanal, sa mga naay kanang tubig nga mga tubig nga lugar. So ang lumot kay murag
mao man na siya ang motubo sa ano kanang nay mga pagkaon bitaw. So dito na siya ga-absorb og mga nutrients para siya mabuhi. Mao na siya. Ang example sa clamping distribution ay lumot sa kanan. Nganong importante jud daw ang population? Nganong importante siya? Kay nakatabang ni siya sa kanang pagsabot bitaw kung nindagdag pa siya or nabawasan bilang isa ka species. So dapat po nila mahibaw-an ang unsay mga need like pagkaon, tubig o kanang ilang mapuy-an. So ang isa pa kay nakatabang ni siya sa pagsubay o pagprotekta sa mga kuano ng mga hayop nga kanang bitong kanang hadlok sila nga mahurot na bitaw for warag endangered species. So ang community is masabtan nila kung unsa sila nga magtinabangay o kanang warag magcompetition bitaw sila. Tapos makita ang balanse sa atong kalikasan bilang isang ecosystem. Then nakabuhat pod sila og paraan para stable bitaw ato ang biodiversity. So sa na punta sa mga types or some characteristics of distribution. First is uniform. Ngano importante jud ang uniform distribution. Diri kay mapakita nato ang competition sa mga resources like tubig or yuta. So ginagamit pud ni siya sa pagplano kung unsa man pag-alaga sa ato ang nature. Then ang random is dili nga nagapasabot nga kanang masyado kanang bitaw mapiktuhan bitaw ang kanang bitong ugnayan sa ilang pisto kanang bisan pag unsa ka kalagka or unsa ka kadigkit ura wala sila gabasi bitaw ana basta kay pantay-pantay lang daw ang mga resources sa atong palibot. So ang plant distribution is kanang parang sara man guni karaniwan bitaw ni nga magkuan sa atong pagkaon, sa atong protection tapos sa atong mga Pinoyan. So ginapakita diri ang plant distribution kung asa dapat atong pagtuunan ng pansin. Kung para ra ba sa mga hayop or sa mga halaman. So maora to akong report. Thank you.